I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Okay, ayun na, isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, especially dun sa mga beginners. Ayun, wag na natin pahabay mga ka-DIY, meron tayo ditong hub motor. At ang pinaka-issue kasi nito ay garalgal, o tapos aandar, hihinto. At pag-check upin natin to, isa sa chine-check up natin dito, yung tinatawag nating hall sensor. So ayan, try natin check upin mga ka-DIY. Yan, dito sa hub mga ka-DIY, meron kasi yan tinatawag ditong phase wire. Ito yung kanyang phase wire, yung matataba. Ito naman yung linya ng hall sensor. Yan, lalo na kung baguhan ka, papakita natin yan. Meron kasing 5 kulay yan. Red, black, tapos yellow, green, tsaka blue. So yan yung pinaka hall sensor. So check upin natin yan ano. Kailangan natin dyan ng multi-tester. Tatlong way kasi tatlong method yung pag-check up ko nito. At isa sa ginagamit ko yung multi-tester. Ilalagay ko lang siya sa diode mode. Kasi babasahin natin yung resistance nitong hall sensor. Okay. Yan. So lagay lang natin na maayos muna. Okay yan. Na-setup na natin mga ka-DIY. Kukunin natin etong positive. Etong positive lalagay natin dito sa negative netong hall sensor. Okay, positive probe sa negative netong hall sensor. Ito ay black, tapos lalagay lang natin yan. Yan, tapos itong isa ay dito sa yellow, green, tsaka blue. Iisa-isahin natin kung pare-parehas ba yung kanyang reading. So ipapakita natin. Dito muna tayo sa isa, yellow lang So ayan mga ka-DIY, meron siyang 647 yellow, tapos dito tayo sa green 647, tapos dito naman sa blue 647. So okay siya. So etong probe natin, lilipat natin dito sa positive. Bali positive sa positive. Tapos iisa-isahin din natin siya. Tapos dito muna tayo sa kabila. Ayan, 2.1. Tapos kabila yung green, ayan, medyo bagsak mga ka-DIY. Pero okay pa rin 2.1, and then sa kabila ay 2.1. So ibig sabihin medyo okay yung kanya reading kasi magkakalapit. Pero pag gagamitan pa natin ng isa pa nating tester, etong tinatawag nating device, no? May nabibili na ito sa mga online sa like sa Shopee. So ayan, lalagay natin dito. Yan, makita natin meron diyang ilaw. Tapos pag inikot natin to, dapat yan ay magpapalit-palit. Yan. Papansin nyo mga ka-DIY, isa lang yung umiilaw. Yan, ibig sabihin sira na kasi yung dalawang hall sensor nito sa loob. So papalitan na natin yan. Ayun. Tapos yan, binuksan na natin na isa mabilis at di na natin pinatagal. At dito hinugasan kasi muna natin yan. Yan, pinatutuyo natin sa araw. Ito yung tinutukoy natin dyan na hall sensor. Yan yun, no? Ito yun. So mamaya babaklasin natin yan. Patutuyuin muna natin kasi yan. Nilinisan natin kasi titignan mo itong takip. Yan, no? Pinatuyo ko din kasi pinasok kasi ng tubig. At meron na siyang mga putik-putik sa loob. Yan, tumigas na. So ito yung papalitan natin mamaya dyan na hall sensor. Gawin ko na lang isa mabilis, okay? Okay, so ngayon lilinisin muna natin kasi may mga kalawang na yan. Kaya natin pinapatuyo yan. So kailangan natin siyang gamitan nito para mas mabilis. At yan, nalinisan na natin. Ang gagawin naman natin ngayon ay alisin natin tong papalitan na natin tong kanyang hall sensor. So yan, sisirain na rin natin to. At yan, natanggal na nga natin yung kanyang hall sensor. Ngayon dito mga ka-DIY, etong hall sensor na to, no, minsan ang nangyari kasi dito, meron kasing kakaiba dito. Ang ginagawa kasi ng iba, bibili lang din sila nung tinatawag nating hall sensor. Yan, katulad nito, marami niyan sa online, no, sa mga online shop, marami ka mabibili. And then ikakabit na lang nila ng diretso.
Ito kasi mga ka-DIY, ang kakaiba kasi dito, ito kasi ay naka 60 degrees. So may mga degrees kasi yung tinatawag nating hall sensor. Pero kalimitan kasi nung mga hall sensor ngayon, naka 120 kasi sila. Pero kasi ito kasi lumang style to. Ito ay 60 degrees. Ibig sabihin nakabaliktad kasi yung gitna nito. Kaya kung mapapansin mo tong original niya na nakalagay, iba yung kulay. Ayan o. Red, green, tsaka red. Kung ilalagay mo to, isasalpak mo lang ng bigla dito. Hindi to ay aandar. Okay? Gagaral-gal lang yung kanyang andar. At ang ilalagay ko na lang dyan mga ka-DIY, ito individual. So isa-isa. Yung wala siyang board. So nakabaliktad yung isa dito mga ka-DIY, yung gitna. So, yan lang yung gagawin natin. Gawin ko na lang na isang mabilis. Okay, yan. Nahinang na natin mga ka-DIY. At ilalagay na natin isa-isa. Yan, ito nakaharap. Ito nakatalikod. Yan, nakabaliktad kumbaga. Tapos, ito nakaharap din. Eto, lalagyan natin sila para hindi mawala yung dikit niya. Okay yan mga ka-DIY, natapos na natin lahat. Assemble ko na isa mabilis. Nilagyan ko na rin ng langis. Tsaka ito, nilagyan natin ng langis para hindi siya agad na kalawangin din. Ayan. Ayan natin isa mabilis. Yan, dito na ako maglalagay sa may takip para di ako mahirapan dun. Okay yun, naikabit na natin. Kanina, yung pinakita ko sa inyo dito, yung tinesting natin siya, no? Isa lang yung umiilaw. Ngayon, try natin siya ulit. At, ayan, makikita natin dyan. Tapos pag ginalaw natin to, ayun o, lumalaro na yung tatlong ilaw niya. So, nangangahulugan, okay na yung kanyang hall sensor mga DIY. Ayan, nag-okay na siya. Okay, so yung mga ka-DIY, sinalang ko na rin para sigurado kung mapapandar ba natin talaga siya. So ayan, naka-setup na siya, naka-combination na rin yan. Pandarin natin, throttle. Yan. Yo, mandar na siya mga ka-DIY. At hanggang doon na lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you, thank you.